Nakakailang araw na rin sa Villa Amparo Resort si Debbie at ang photographer niyang si Daniel kasama ang lahat ng mga taong involved sa fashion show. Bagaman nakakapagod ang ginagawa nilang pagmamasid sa pagsasanay ng mga ito, gayon din ang kanyang pag-i-interview sa mga modelo at organizer ng show ay nag-enjoy naman siya ng husto. At iyon ay dahil sa kagandahan ng paligid. Hindi nga ba't nung una siyang magpunta rito, ay nagkaroon siya ng pakiramdam na tila siya nasa isang paraiso? Dagan nga lamang at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na explore ang paligid dahil na rin kay Stephen. Nang maisip ang lalaki, ay bigla siyang natigilan. Why don't you admit na ang lalaking yun ang pangunahing dahilan kung bakit tinanggap mong proyektong to? Narinig niya mahinang panunukso ng isang tinig mula sa kabilang bahagi ng kanyang isip. Of course not. It's just that mahal ko lamang tagang trabaho ko. Pangangatwiran niya sa pabulong na tinig. Os, bakit hindi mo aminin kinikilig ka sa kakaibang atensyon na pinagkakaloob sa'yo ngayon ni Steven? Hindi mo ba napapansin ang tila VIP treatment niya sa'yo kumpara sa buong staff and crew ng fashion show? Okay, Miss Ramirez. You will be occupying the room adjacent to mine so that I could easily get in touch with you whenever my friend asks for review and revision for your drops. Pero malinaw naman ang dahilan kung bakit nga ako nilagay doon sa kwartong yon. Pakikipagtalo pa rin niya sa isip nang gumamit sa kanyang alaalang partikular na insidenteng yon. Is there any problem, Debbie? Saad ng isang baritonong tinig na pumutol sa kanyang mga alalahanin. Nagulat siya nang malingunan ang lalaking laman ng kanyang isip. I'm sorry if I startled you. Pero mukhang malalim yata ang iniisip mo at hindi mo na napansin ang paglapit ko. Sabi pa nito na may bahagyang amusement sa tinig. Wala naman akong iniisip. I'm just enjoying the scenery. Pagkakaila niya, sabay iwas dito ng tingin upang hindi nito mahalatang obvious na paghanga ng nakapaloob sa kanyang mga mata para rito. Although the man was only wearing a very casual attire, she could not help but notice the strong male magnetism that he possessed. At yun ang gusto niyang ikabli rito, kaya nanatili lamang siyang nakayuko. Ganun ba? Kung gayon, halika, sumama ka sa akin at may papakita ko sa'yo. Nito na kaagad siyang hinawakan sa kanyang siko. Napapidlag siya sa ginawa nito. Why? Natatakot ka bang sumama sa akin? Ano sa akala mo maaari kong gawin sa'yo? Tila may pagkapiko na tanong nito na mukhang ibang pinagkukuhulugan na naging reaction niya. Hindi naman sa ganun, kaya lang ay... Hindi ba dapat doon ka matakot sa mga nagiging subject mo sa iyong pagsusulat? Balik nito. Just like the senator, whom you featured in your column, I exposed. Well, gaya ng nasabi ko sa'yo, ang katotohanan lamang isinulat ko sa aking column, kaya bakit ako matatakot? Isa pa malayo ako sa kanya ngayon. Ligtas naman ako, marahil dito sa loob ng Villa Amparo Resort. Hindi ba? Bahagya niya yung pagtataray sa lalaking medyo nakakunot na ang noo nito. Of course. Hanggang naririto ka, tinitiyak ko sa iyo ang iyong kaligtasan. Basta tatandaan mo lamang na huwag kang lalayo masyado o lalakad na mag-isa. Wait, seneryoso mo na yatang sinabi ko. Nagpunta ako rito sa Palawan para magtrabaho. At hindi para bantayan at alalahanin mo. Isa pa, ano bang pwede mangyari sa akin dito? Aniya, na biglang naging mailap ang mga mata sa pagkakaalala ng mga sinabi sa kanya ni Mr. De La Rosa. Pagkatapos lumabas sa column niya, ang pag-expose sa katiwaliang kinasasangkutan ng isang kilalang senador. Bueno, wag na lamang natin pag-usapan ng tungkol dyan. Just come with me, and I won't take no for an answer. Otherwise, iisipin ko mas gusto mong kasama si Ken kesa sa akin. Saad ni Steven. Biglang napaangat ang kanyang tingin dahil sa galit na tono na ginamit nito. Baka sa mga mata niya ang pagtataka. Anong? Ang akala mo ba hindi ko nahalata ang pagiging malapit niyo sa isa't isa when you were still staying in our place? Pero, subalit ang anumang sasabihin ni Debbie ay hindi na niya naituloy. Dahil maharas na siyang hinawakan ng lalaki sa kanyang siko at iginiya sa paglalakad. Gusto sana niyang ipaalala rito na noong mga panahon magkasama sila palagi ni Kent
ay lalaki pang pagkakakilala ng mga ito sa kanya. Kaya't ano sa tonong pananalita nito ay parang nakakahimik siya ng pagsiselos. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi rin niya namalayang napahinto siya sa paghakbang. Tumigil ka nga sa iyong ilusyon, Debbie. Bakit naman magsasalo sa inyo si Kent, itong si Steven? Baka kaya nagagalit siya sa iyo, dahil ayoko niya maging kaibigan ka na kanyang kapatid. Aniya sa sarili. What's wrong? Narinig niyang tanong na lalaking impatient na tinig. Wala. Come on. Saan mo ba taga ko balak dalhin? Pag-iiba niya ng usapan. Tinitigan siya nito at bagaman nakarehistro sa mukha nito ang pagtataka, ay hindi na lamang ito nagsalita. Sa halip ay muli siya nitong inalalayan hanggang sa makarating sila sa dulong bahagi ng resort. At kulang ang sabihing tumigil yata sa pagtibok ang kanyang puso dahil sa makapigil hingang tanawin na tumambad sa kanyang paningin. Ang nakikita kasi niya ngayon ay isang mini lagon kung saan may tumutulong tubig mula sa isang bukal. May mga ligaw ngunit nagagandahang halaman na nakatanim sa paligid. Oh my! Napakaganda! Pero bakit hindi ito pinakita sa ni Kent? When she brought you here? Maagap na putol ni Steven. That's because he knows that this is my private sanctuary. Wala akong pinapayagang sino man na pumasok sa bahagi itong na resort. At lahat ng guests ay hanggang sa mukha na lamang. Enough para mapagmasdan ng kagandahan ng lugar. But they could not go beyond the entrance. They could even take pictures, pero higit pa roon ay hindi na pwede. Pero bakit? Why deprive these people of the chance of experiencing the beauty of the surroundings? I'm sure, malamig ang tubig dyan. So why not allow your guests to take a dip? Your natural naman na bayad sila. Nasabi na lamang niya, hindi na niya pinaalam dito na alam niyang tungkol sa lugar na ito. Kung hindi siya nagkakamali, ay ito ang nais ipakita sa kanya ni Kent dati. My father bought the whole place for my mother. Nang maisipan nilang dalawa na i-convert to para maging resort, ay nagbigay ng provision ang mama. Na kung maaari, ay pa-reserve ang privacy ng specific spot na to. That's why when they opened Villa Amparo Resort to the public, ay ipaniliwanag nila na hindi kasamang lugar na to sa bubuksan para sa publiko. And people did understand. Nang mawala ang papa at mama, ay pinagpatuloy ko lamang ang nakagawian na, and can't do that. Mahabang paliwanag ng binata. Napalunok siya. Kung ganun ay bakit? I mean, hindi kaya magalit ang iyong mama at papa dahil pinapasok mo ako ngayon dito? Nakipit balikat ito. Well, marahil imaunawaan ng papa at mama aking dahilan. Isa pa, alam ko kung gaano mo pinapahalaga ng mga halaman at bulaklak. So it only means na nature lover ka. Sa katunayan nga, ay ikaw ang responsable kung bakit muling gumanda ang garden ni mama, hindi ba? Kaya't kung nabubuhay lamang siya, tiyak na magkakasundo kayong dalawa. Biglang nag-init ang mukha ni Debbie. Sa isip, inasabi magkapatid nga ito at si Kent. Natatandaan niya kasing ganitong-ganito rin ang sinabi sa kanya dati ng nakababatang Malvarosa. And it only proved that these two brothers really love their parents so much. Salamat. You're welcome. Pero hindi mo ba ako tatanungin kung anong aking dahilan? Anito na biglang nagbago ang timbre ng boses. Masuyo rin ito ang hinaplos ang kanyang braso, kaya bahagya siyang napasinghap. Subalit bago pa man siya makapagkomento tungkol doon, ay sabay silang napalingon sa isang staff member ng fashion show na tinatawag ang kanilang pangalan. Why? Iritadong tanong ni Steven sa lalaki. Magsisimula na daw pong final practice, kaya't dapat daw pong naroon kayo ni Miss Ramirez. Nag-aatubiling sagot nito na bahagya pang lumingon sa direksyon ni Debbie. Ganun ba? Sige, pupunta na kami agad doon ni Mr. Malvarosa. Salamat. Pagkasabi niya ng mga pangungusap na yon, ay nilingon niya ang kinatatayuan ni Steven. Kitang-kita niya nang ibuka nito ang bibig na tila may gusto pang sabihin. Ngunit sa pagtataka niya, ay daglirin nitong itinikom yon. Bagaman nagmamadaling nilisan ang lugar na yon, nagtataka man, ay napasunod na rin siya sa binata. Magkasabay nilang tinahak na lalaki ang sumundo sa kanila
ang daang pabalik sa kinaroroonan ng mga modelo. Ngunit sa isip, ay naroon pa rin ang pagtatanong. Ano kayang balak sabihin sa kanya ni Steven? Maaga pa lamang, ay abala ng staff at crew members ng fashion show sa pag-set up ng mga kagamitang kakailanganin para sa big event na gaganapin ng araw na yon sa Villa Amparo Resort. Maging ang organizer nito na si Mr. Premonte ay abala rin sa pagbibigay ng instruction sa mga ito. Ngunit sa buong pagtataka ni Debbie, ay halos sa tabi niya naglalagay si Steven na animoy binabantayan siya nito. Kung bakit, ay hindi niya alam. Wait, bakit ka ba naririto? Hindi ba dapat isinusuportahan mong kaibigan mo si Mr. Premonte? Tila napipikong tanong niya dahil kahit saan siya magpunta, ay nakikita niyang nakasunod to sa kanya. Alam ni John na nasa likod niya ako palagi. At saka ano pa bang dapat niyang ipangamba? Kahit sa mga oras na to, ay nakatitiyak na siyang the fashion show would be a big success. Pahayag nito. Look at the response of the people. Maaga pa lamang ay halos mapuno ng venue. And I think John, owes it to you. Dahil sa maganda mong write-ups and articles about the event, and the people involved ay hindi marahil magkakaroon ng mahusay na publicity and show na to. Ginawa ko lamang trabaho ko. Anyway, salamat kung sa tingin mo'y malaking naitulong ko kay Jan. I mean kay Mr. Premonte. Bahagyang naningkit ang mga mata ng binata. Kung gayon, totoo nga man naririnig kong rumors about you and Jan? Napakunot noo siya. Anong rumors? Lately kasi napapansin kong closest nyo na kaibigan ko. Nung una inaakala kong what you have been discussing is all about the fashion show. But then it really is. Putol niya. Really? So how come that you two are already on first name basis? Sarcastic kontura nito. At saka nakikita ko rin that every time na wala kayong dalawa sa practice ng mga modelo para fashion show, ay naroroon kayo sa swim at nag-uusap. Hindi makapaniwala si Debbie sa narinig mula sa lalaki. Oo nga, totoong palagi sila nagkikita nag-uusap ng kaibigan nito. Pero yun itungkol lahat sa gaganaping fashion show. At saka, ano bang ikinagagalit nito? Kung on first name basis lang sila ni Jan. Kung hindi siya nagkakamali, ay siya ang nag-request sa lalaki na Debbie na lamang itawag nito sa kanya. Pumayag to in one condition, na alisin na rin ang pagtawag nito na Mr. Premonte. Dahil napaka-formal naman daw yun. Itinaas ng dalaga ang mga kamay na animo ay may pinipigilan. Wait, I don't see any reason para masamain mong tungkol sa bagay na yon. Unang-una, wala akong nakikitang masama sa ginagawa ko. Ikalawa, I'm here to work para sa fashion show. So it's only natural na mag-usap kami ng kaibigan mo tungkol doon? Precisely. You are here to work at hindi para makipagmabutihan sa kanya. Paalala nito. It's a good thing na matatapos na rin yung fashion show na to. Yeah, I agree with you. Salamat din pagkatapos ng fashion show ay makakabalik na rin ako sa Maynila. Pagalit iyang sabi at itinugtong sa isip lamang. And I will be away from you. At upang hindi na lumalap ang kanilang pagtatalo, ay maharas niya tong tinalikuran. Ngunit, ganun na lamang ang pagkangimbal niya dahil mahigpit siya nitong hinawakan sa kanyang braso at hinila paharap muli rito. Aray! Ano ba? Please let go of my arm. Who gave you the right? Natalikuran ako gayong hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Tiimbagang nasita nito. Ha? You were not talking to me? You were accusing me of things which I'm not. Singahal niya. That's because I have seen you flirting with Jan. Why do you consider him a good catch, knowing that he is a very successful man, aside from being so rich? Nang uuyam na tura nito. How dare you? Iyon lang, at malakas na umikas ang malayang niyang kamay, ni hindi na lamang siya nagdalawang isip na sampalin ng lalaki, o kaya'y magpakita ng pangingilag sa galit, na ibinabadyan ng mga mata nito habang hinihimas ang pisnging nasaktan. The last time na sinampal mo ko
ay alam mo naging reaction ko. And if you think that I would just let you get away with it second time, ay nagkakamali ka. Nabigla siya na walang ano-ano, ay mabilis na hinapit siya ni Steven sa bewang at marahas sa sinupil ng kanyang mga labi upang bigyan siya ng mapagparusang halik. Sabihin pa'y parang tinulos ang dalaga sa kanyang kinatatayuan. She could not explain the sudden surge of intense emotion his lips were doing to her. Bakit sa halip na masuklam, ay tila nagugustuhan pa niyang ginagawa nitong pananalaki sa kanyang mga labi. Dahil ba matagal na niyang inaasam na muling malasap ang halik ni Steven? At yun din ba ang dahilan kung bakit ngayon ay unti-unti na niyang pinipikit ng mga mata upang lalong manamnam ang tamis na halik na pinagkaloob nito sa kanya? Sa kabila ng katotohanan ginagawa lamang ito ng lalaki upang parusahan siya? Ngunit bago pa man niya tuluyang maipikit ang mga mata, ay ginaluntang siya ng isang pamilyar na tinig. Kuya Steven, ang sabi nila ay narito raw si... Oops, I'm sorry. Tila naaaliw na sabi ng bagong dating na si Kent na pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Kent! Aniya, nakaagad kumalas-wala sa pagkakahawak ni Steven bago iniiwas ang mukha rito upang maitago ang pamumula niyon sa lalaki. Why are you here? Tanong ni Steven sa kapatid sa tinig na pigil ang galit. Halatang halata na hindi nito nagustuhan ang pagkakaistorbo sa kanila ng bagong dating. Well, I'm here to watch the fashion show, of course. Tinawagan ako ni Jan and he invited me to support his project to here I am. Isa pa, namimiss ko na si Debbie. Kaya naman I-cancelled all my appointments and flew here para makita ko na siya. Narinig niyang sagot ni Kent. Napalinga siya sa direksyon nito, kasabay na marahas sa pagsinghap. So pagkatapos ng kaibigan ko, ay ang magaling ko namang kapatid. Tell me, Miss Ramirez. Does it feel good on your ego, knowing that men are falling into line just to get your attention? Hindi na ako magtataka kung bukod sa kanilang dalawa, ay marami pang nakapila sa iyo sa Maynila. Pagkasabi niyon, ay padaskol na silang iniwan ng lalaki sa buong pagtataka niya. Ang tanging na lamang niyang nagawa ay habulin to ng tingin. What's that? May pakiramdam akong kaninang gusto niyang pilipitin ng aking leeg. And I'm 100% sure kung bakit. Umandar ang pagiging binabae ni Kent. Tell me, tita, ikaw man ba'y nagagalit din sa akin dahil sa pagsulpot ko na wala sa timing? At paki-explain nga sa akin kung ano bang ibig sabihin ng nakita ko kanina lamang. Nanunoksang sabi nito sa kanya. Wala yun. We just had an argument. That's all. Excuse me ha? Hindi ako bulag. Hindi yun ang nakita ko. O yun na ba ang bagong version ngayon ng pakikipagtalo? I just don't know kung paano pa. Natigil to sa pagsasalita na makitang halos ay mag-iisang linya makilay niya dahil sa matinding pagkapikon. Malamyang itinaas pa nito ang mga kamay sa ere. Okay. I'm sorry kung napagtripan kitang biruin. By the way, ang sabi mo may pinagtatalunan kayo ng kapatid ko. Pwede ko bang malaman kung ano yon? Nag-beautiful eyes pa to. Hindi importante yon. Kaya lang ay... Habang nagsasalita siya, ay napapansin niyang patay ang ngisi ni Kent. At nang matapos siya magkwento, ay ganoon na lamang ang pangingislap ng mga mata nito habang maluwag na mulawang pa rin ang pagkakangiti. Walang duda, nagsaselo sa magaling kong kapatid. Nito, nakadikit ang kanyang kamay sa pisngi habang ang kalawang braso ay nakalukip-kip. And take note, hindi lamang kay Jan kundi pati sa akin. Did you see his face ang sabihin ko miss na kita? Nagpakawala siya na marahas sa buntong hininga. Ay nako, umira na naman ang pagka-ilusyonado mo. Pagka-ilusyonado pala? Mabuti pa magtungo na tayo sa pool area. Naririto lang ako para mag-cover ng fashion show. After today, maaari na akong bumalik na Maynila. And I will never see him again. Sige, magsinungaling ka pa. You can fool others but you cannot fool me. Nito, nilagay pa ang kamay sa dibdib. Iyon lang, at maarte na tong naglakad palayo sa kanya.
Halos mabingi si Debbie sa lakas ng palakpakan at sigawan ng mga manonood. No doubt, the event was a big success. Natutuwa siya para kay Jan. Sa igsi ng panahon na pinagsama nila ng lalaki, ay naging malapit din to sa kanya. Kagaya ni Kent, nakatabi niyang nakaupo sa isang mesa. Napagawi ang tingin niya sa kabilang bahagi ng pool. Eksakto nagtama ang mga mata nila ni Steven na nakaupo sa isang mesa roon kasama si Jan. Ang hindi niya maintindihan kung bakit hanggang sa mga oras na yon ay matindi pa rin ang pagkakakunot ng noon nito habang titig na titig sa kanya. Ngunit ang higit na ipinagtataka niya ay kung bakit tila may apoy na inilalabas ang mga mata nito kapag inilalapat nito ang paningin sa direksyon ng kapatid nito na nasa kanyang tabi. Wala namang kamalay-malay si Ken sa mga nangyayari dahil aliw na aluto habang pinapanood ang mga modelong rumarampas sa poolside. Nasa huling bahagi na ng fashion show nang biglang magkagulo sa paligid. Isang malakas sa puto kasi ang narinig mula sa kung saan. Nagtilian ng mga babae, kasabay na mabilis sa pagtakbo ng marami pang manonood. Dahil nagulat, ay nataranta si Debbie. Ngunit nagding napalitan niyo ng pamumutla na kanyang muka. Lalo't nakita niyang may dugong umagos mula sa kanyang braso. At hindi lamang yon, may bahagyang kirot din siyang naramdaman sa kanyang balikat. Unti-unti ay nanlalabo ang kanyang paningin, kaya hindi niya matukoy kung sinong figurang nakita niya na humahangos palapit sa kanya. Hindi na rin niya malaman pa ang sumunod na mga pangyayari dahil kagayat ng nilamon ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Ouch! Mahinang daing ni Debbie na unti-unti nang pinanumbalikan ng malay. Nakahiga siya sa hospital bed. Naroon siya sa isang pribadong silid. Mabilis siyang dinala sa pinakamalapit na paggamutan pagkatapos siya mabaril. Debbie, salamat sa Diyos at nagkamali ka na rin. Anong tinig na pamayor sa kanya. Hindi may kakaila ang matinding pag-aalala sa boses nito, kaya sa kabila ng panghihina, ay pilit niyang inaaninaw ang mukha nito. Steven? Anong? Huwag ka muna magsalita. Baka makasama sa'yo. Masuyong saway nito na inilagay ang mga daliri sa kanyang mga labi. Makakabuti sa'yo magpahinga muna para madaling bumalik ang iyong lakas. Magpoprotesta sana siya nang malingon na nilang pagpasok sa private ward ng isang nakangiting lalaki na nakasuot na white coat. Sa leeg nito ay may nakasabit na stethoscope, kaya natitiyak ni Debbie na ito ang manggagamot at tumitingin sa kanya. Well, mabuti naman at nagkamali ng aking magandang pasyente. Mapapanatag na rin sa wakas ng kasintahan mong si Steven? Abay, alam mo bang na hindi siya natulog sa pagbabantay sa'yo? Nakangiting saad ng doktor habang sinusuri nito ang sugat sa kanyang balikat. Kasintahan? Pero, and you owe that to you, Doc? Maagap na sabi ng binata. Kung hindi sa'yo, ay baka kung ano nang nangyari dito kay Debbie. Dagdag pa nito na hindi malamang pinansin ang bahagyang pagkunot ng noo ng dalaga. Sa halip ay mataman nitong pinakinggan ang lahat ng sinasabi ng doktor hanggang sa ito'y magpaalam. Ilang saglit pat, napagsolo silang muli ng lalaki. Bagaman maraming katanungan sa isip ay hindi malaman ni Debbie kung saan magsisimula, lalo't hindi siya nito hinihiwalayan ng tingin, kasabay na masuyong haplos nito sa kanyang kamay. Steven? Debbie? Halos magkapanabay pa sila sa pagsasalita, kaya napatingin sila sa isa't isa. Hindi nagtagal at nagbaba siya ng tingin bago nagsalita. O sige, mauna ka na. Tell me what happened. Ang fashion show. Aniya, bago marahang hinawakan ang braso na may benda. Napingiwi siya na makaramdam ng kirot. Are you alright? Don't worry. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, di ba? You are out of danger. Thank God. Ang akala ko mawawala ka na sa akin. Madamdaming sabi ng lalaki na kaagad siyang hinaplos sa pisngi. Pagkarinig niyon, ay tila himalang biglang nawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Napalitan niyo ng kakaibang init, hindi lamang dahil sa gesture ni Steven, kundi dahil malinaw na nakarating sa kanyang puso ang tinura nito.
Ang akala ko'y mawawala ka na sa akin. Tila musika to sa kanyang pandinig, kaya iniangat niya ang paningin dito. Na magtama ang kanilang mga mata, ay nginitian muna siya nito bago nagpatuloy sa pagsasalita. Una sa lahat, gusto kong ipanatag mo yung sarili dahil sa ngayon ay sa kasulukuyang inaayos ng abogadong kinuha kong kasong ipapataw sa senador na siyang utak na naging kaguluhan sa resort. The fashion show was success despite being marred by the attack against you. Senador? You mean si... Tumango ito habang napapatiimbagang. Yeah, wala nang iba. Naghinala na ako na makita ko may mga lalaki nagmamatsyag sa harapan ng iyong apartment. The night Kent visited you there, lalo na't kapangyayari pa lamang ng iyong expose. Although at first, ang akala ko'y kapatid ko mismo ang pakay nila. Ngunit naman natili pa rin ang sakyan ng mga to sa kinapaparadahan. Kahit matagal nang nakaalis si Kent, ay tumibay ang aking pagdududa. You were there? Bakit? Anong ginagawa mo ron? Di makapaniwalang bulalas niya. I wanted to see you, that's why. But imagine my surprise seeing my brother here. Pasalamat siya't ganun kalakas ang self-control ko. Otherwise, ay baka nakalimutan ko magkapatid kami. Napasinghap si Debbie dahil sa marahas na tinig na ginamit ng lalaki. You wanted to see me? Why? Why? Because I miss you. Paliwanag nito. Simula nung umalis ka, hindi na mapanatag ang loob ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. But it's true. Kiit ng binata na hinawakan na mahigpit ang kamay niya. Sa palagay mo ba, malalaman ko na sa panganib ang buhay mo kung hindi ako nakasubaybay sa'yo? Sa katunayan, kinasabot ko pa si Jan para lamang doon na sa resort magdaos ng fashion show. Nang sa gayon ay mailayo kita sa mga taong binayaran ng kinalaban mong senador. What? At bakit mo naman gagawin yon? Halos hindi maisatinig na sabi ng dalaga. Tila nabibikig kasi ang kanyang lalamunan dahil sa sobrang kaligayahan pagkatapos rumehistro sa kanyang utak ang mga tinura ng lalaki. Dahil nag-aalala ko para sa iyong kaligtasan, Debbie. Madamdaming tugon ito. Pagkatapos ko matiyak na seryoso talagang senador na yon na ipaligpit ka, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Sa kasamaang palad, hindi pa siya maaaring arestuhin dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kaya habang nangangalap pa ng mga investigador, ay naisip kong dalhin ka muna sa resort. Pero matinik talaga mga tauhan ng senador. Biruin mo ba namang nasulutan nila ako, ang mga sundalong nakakalat sa paligid ng resort? Ang ibig mong sabihin? Ayokong isapalaran ng kaligtasan mo. Kaya ito mismong araw na dumating ka sa resort, ay kasabay mong dumating ang mga sundalo na katakdang magbantay sa'yo. Naka-civilian clothes lamang sila, nang sa ganun ay hindi sila maging pansinin. Yun din marahil ang dahilan kung bakit ako inilagay ng lalaking to sa kwartong malapit sa kanya. At saka nga hindi nga ba't lagi siyang nakadikit sa akin noon kahit sa gitna ng aking mga interviews. Kung ganun, ay binabantayan pala ako ni Steven? Yeah, those are the reasons kung bakit mas gusto kong hindi malayo sa aking paningin. Since you came back, I want to make sure that nothing will happen to you. Madamdaming sabi nito na tila ba nabasang iniisip niya. Steven, hindi ko. Umpisa sana ng pasasalamat pero pinigilan siya nito. Alam kong wala kang pagtingin sa akin dahil si Kent ang mas mahalaga sa'yo. Pero nakahanda akong kumunot ang noo niya. Si Kent? Bakit mo naman nasabi yun? Seryosong iginawi ni Steven ang tingin sa dalaga. Hindi nga ba't kahit nung akala namin ilalaki ka, malapit na kayong dalawa sa isa't isa? At wag mong kalilimutang nakita ko rin kung paano kayo magyakapan sa labas ng iyong apartment noong pinuntahan kita sa Maynila. Wait, don't tell me nagsasalos ka sa kanya? Panguhuli niya. Oo, nagsasalos ako sa kanya noon. Pag-amin nito. Sa kabila ng pagkakaalam naming lalaki ka rin, kagaya namin. Hindi ko na nga maintindihan ang sarili ko noon. Dahil sigurado naman akong isa kong lalaki. Pero bakit sa tuwing napapalapit ka sa akin, iba ang nararamdaman ko?
Pero, hindi ba't ang sabi mo simula pa lamang, alam mo nang isa akong babae? Paalala niya. Sinabi ko lamang yun para hindi ako mapahiya sa akin sarili. Dahil hanggang sa mga oras na yun, ay hindi ko pa rin matanggap na magkakagusto ako sa isang lalaki. Sinasabi mo bang, oo, mahal na kita noon pa, kahit nang akala ko may problema na ako sa akin tunay na kasarian. Kaya nga ganoon na lamang ang galit ko, na malaman kong isa ka palang tunay na babae. Bahagyang nangulimlim ang mukha niya. Naalala kasi niya ang galit sa mukha nito ng araw na yon. Hinawakan nito ang pisngi ni Debbie. Don't get me wrong, sweetheart. Ang galit na yun ay may kasamang relief. Dahil sa wakas, ay wala na pala akong problema. Hindi pala masama na may maramdaman akong kakaiba para sa'yo. Kung totoong sinasabi mo, bakit pinabalik mo pa rin ako na Maynila? May hinanakit sa tono na tanong niya. Dahil gusto ko tang bigyan ng panahon para mag-isip. A breathing space, that's all. Alam ko kasing malaki naging epekto ng pagkasuklam at nararamdaman sa'yo ni Kent. Pero it doesn't mean isusuko na kita sa kapatid ko. Mahal kita, kaya't hindi ako makakapahig na papunta ka pa sa kanya noon. At lalong higit ngayon. Kulang ang sabihing tila idinuduyan sa alapaap si Debbie ng mga saglit na yon. Hindi siya makapaniwalang mahal siya ng lalaking to. Hindi niya tuloy alam kung anong sasabihin dito. Nakadama to ng kaba dahil sa pananahimik niya. Bakit hindi ka na nagsasalita dyan? Sabihin mo sa akin ngayon, Debbie. Wala ba akong halaga sa'yo? Si Kent lamang ba tagang kaya mong mahalin? Mahal ko si Kent noon at hanggang ngayon. Huwag mo nang ituloy, Debbie. Kahit masakit tatanggapin ko. Puno ng kabigo ang sabi ng binata. Bilang kaibigan lamang. Walang anumang ibig sabihin na nakita mong pagyayakapan namin sa harap ng aking apartment. Naging emosyonal lamang siya dahil may mabigat siyang suliranin. Pagpapatuloy niya na hindi pinansin ang sinabi nito. Nagliwanag ang mukha ni Stephen. Kung gayon, ayoko ang... Oh sweetheart, you made me so happy. Totoo palang sinabi sa akin ni Kent. Naggulat si Debbie na bigla siyang halikan nito sa pisngi. Pagkaway hinawakan ng kamay niya ng buong higpit. Wait, kailan mo siya nakausap? Noong inooperahan ka. May sasabihin daw sana siya sa akin. Kaya lang isa ka na lamang daw kapag panatag ng kalooban ko tungkol sa kalagayan mo. Tinanong ko siya that time kung gaano kanya kamahal. Sinabi niyang mahal na mahal ka daw niya. Pero ang pagmamahalan niyo daw ay hindi kagaya ng iniisip ko. Isa pa, may mahal ka na raw na iba. At nang tanungin ko siya kung sino yun, ay tinawag niya akong manhid. Ngayon ay alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Hindi na kaila sa babaeng pagingislap ng mga mata ng kausap habang nakatingin sa kanya. Sa loob-loob niya, ay gusto sana niya magalit kay Kent dahil ibinuko pa siya ng baklang yun sa kapatid nito. Pero napag-isip-isip din niyang okay na rin ang ginawa ng best friend. Napangiti siya dahil at least ngayon ay alam na ni Steven na mahal niya ito. Kaagad niya tong hinila palapit sa kanya at binigyan ng isang simpleng halik sa labi nito. I love you. Totoong sinabi sa iyo ni Kent. Puno ng emosyong sabi niya pagkaraang paghiwalayin ang kanilang mga labi. Namangha ito sa narinig, ngunit saglit lamang. Hindi ito nag-aksaya ng panahon at mabilis na hinuli muli ang kanyang mga labi. Salamat, Kent. Mauunawaan ka rin ni Steven kapag sinabi mo na sa kanyang tungkol sa iyong lihim. Tutulungan kita sa pagpapaliwanag. That's the least I could do para mapagpasalamat sa kaligayahan tinatamasa ko ngayon. Unti-unti na niyang ipinikit ang mga mata upang namnamin ang tamis na idinulot sa kanya ng halik ng nobyo. Sa pagkakataong yon, ay alam ni Debbie na wala ng pagkukunwari. Ang naroroon na lamang ay ang katapatan ng kanyang pagmamahal para sa lalaking hindi niya inaakalang mamahalin siya noon sa kabila ng pagiging impostor niya. Nakatitiyak siya na ang kanyang pagbabalat kayo noon ay mauuwi sa isang masayang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Debbie at Steven.
Sana po ay muli niyo akong samahan sa mga susunod na love stories na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.